Hello, welcome to Libra Philippines. So, reading po ito for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Libra. Take only what resonates, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat since hindi naman po talaga natin makukuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading. Jing Tarot Trader, search mo na lang siya sa Facebook, sa Messenger, sa TikTok. Ayan, Jing Tarot Trader. And pwede ka rin mag-follow sa akin sa TikTok, Unicorn Princess Tarot. Let's start your reading, Libra. Ano naghihintay sa'yo sa pagdating sa reading, pagdating sa love. Okay? So, this is love reading for Libra. What we have here for Libra, please, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Libra. Take only what resonates. By the way, dito sa side na ito, this will be your side. Gagamit tayo dito ng card na which is, babasahin ko siya ng upright or reverse. Okay? And then dito sa side na to, hindi ko siya babasahin ng reversal because actually hindi talaga ako nagbabasa ng reversal. Babasahin ko lang siya pag yung naramdaman ko na pang reversal talaga siya. And this card kasi is meron siyang mga reversals talaga. Okay. You do have here the Six of Pentacles. Bottom of the deck is the Five of Pentacles. You do have the Justice card. So, nakakita tayo dito ng hindi magandang reputasyon sa'yo, no? Pwedeng may mga hindi magandang nangyayari ngayon, lalo na sa iyo. Yung iba pwedeng hindi nagiging maganda yung nangyayari sa'yo na may kinalaman sa iyong career, money, ganyan. Pwede nagkakaroon ng, yung iba pwedeng legal matter pa nga ito, ano. Nakikita natin masyado ka kasing mabait, masyado kang matulungin, pero maaaring ito yung nagdudulot or nagiging dahilan para ikaw ay maipit or magkaroon ng kautangan, ano. Dahil for what I can see here, I feel like it is unfair, no? Pero wala eh. Talagang nandito ka talaga sa part ng buhay mo na ikaw ay nagkakaproblema regarding money. Yan. Yung iba naman sa inyo, kung hindi man dahil sa sobrang kabaitan mo, ito ay dahil sa maling gawain. Mga naging maling choices in the past na naging dahilan kung bakit ikaw nagkakaproblema pagdating sa iyong career ngayon. I feel like nabago yung tadhana mo. You want changes dahil nabago na nga yung tadhana mo eh. Maaaring yung iba gustong mabalik yung noon. Yung iba naman sa inyo pwedeng malaki yung pinagbago ng ngayon sa noon and sobrang ang daming nawala sa'yo, especially money, financial matter. Okay? And pagdating naman sa person, nakakonect mo pagdating sa love, kunin natin yung messages or main energy niya, no? All in all, yung situation mo, hindi ka okay. Money is failing or you have lost a lot of money. Nakakapagod, nakaka-stress, ano? Dito sa side ng person mo for Libra, please. What do we have here for Libra? Person Libra, Spirit Guides, Angel Guides. We do have here the Eight of Cups, na Judgment. Six of Cups and a Five of Wands. I feel like the person na ito is like parang ang energy niya is that sinabi niya na sa'yo yan. Parang ganun. Kumbaga kung ano man yung naging kinalabasan ng kung ano man yung nangyayari sa'yo ngayon, sinabi niya na yan. Sinabi niya na nag-advise na siya sa'yo regarding that and sinabi niya na kung anong this person is a future person. Pag sinabi kong future person, ang thinking niya is more of like the future.
Pwede kung ano yung nangyayari ngayon or yung mga choices na gagawin niya sa buhay niya, bago niya gawain yun, iniisip niya 20 years from now, parang ganun. Ano ang mangyayari kung ito yung pipiliin ko? And pwedeng in-apply niya yun sa'yo. Sinabi niya yun sa'yo na 5 years from now, 10 years from now, ano ang kalalabasan ng buhay mo kung yan yung gagawain mo. And then you didn't listen. Hindi ka nakinig, hindi ka naniwala. For what I can see here, may sarili kang direksyon, may sarili kang paniniwala, may sarili kang kilos or may sarili kang desisyon sa buhay mo and you didn't listen. Itong person na to maybe is a person in the past, no, a past person, maybe a friend, maybe nakakakita tayo ng pag-aaway sa inyo nitong person na to, especially may kinalaman sa career. Kung hindi man pag-aaway, pagsasagutan. Kasi nga, iba yung thinking niya sa thinking mo. You know what I mean? Minsan kasi, merong mga, like, I can call this a soulmate energy. Kasi minsan, may mga dumadating sa buhay natin para maging impluensya sa atin, sa kung ano talaga yung dapat maging buhay natin. And I feel like this person is a soulmate in a way na dumating siya sa buhay mo para itama ka, para tulungan ka, para ayusin kung ano dapat yung buhay mo na tingin niyang makakabuti para sa'yo. Maybe yung mga panalangin mo na sana ganito ganyan, ito palang person ito kaya dinala sa buhay mo to correct you, to help you, and maybe isa na to sa panalangin mo. Kasi sa totoo lang, hindi naman sasagot sa iyo talaga ang ang Panginoon pag ikaw ay nagdasal, 'di ba? Maaaring iparating niya ito or gumamit siya ng ibang tao, 'di ba? Para matulungan ka or mailagay ka doon sa pinapanalangin mo. For example, maybe ang panalangin mo, sana po matanggap ako sa trabaho ko na ganito, which is might be, yung iba sa inyo, pwedeng ganito ang sitwasyon, ano? Pero hindi ko sinasabing ito talaga yung sitwasyon mo, ha? Example lang to. Halimbawa, yung iba sa inyo nananalangin, sana matanggap ako sa abroad, ganyan. Or sana maging okay itong aking pinasok or maging okay itong papasukin ko na ito. And then, may isa siyang tao na maaaring ang Panginoon gumamit ng ibang tao. Isang tao, maybe this is your soulmate, na parang isama mo naman siya sa negosyo mo or ano mo naman siya, parang ganon. And then, itong person nito bigla niya naisip, all of us sa atin, bakit parang gusto kong maging kapartner sa negosyo tong taong to? Parang ganon. Or ikaw, di ba? Gusto niya maging kapartner ka. Wala naman sa dapat sa isip niya yon dahil sa totoo lang may mga partner naman siya na pwedeng maisama. Halimbawa yung asawa niya, kaibigan niya na mas malapit sa kanya, pwede namang sila yung i-partner niya. Bakit ikaw yung napili niya? Maaaring kasi yung panalangin mo sa Panginoon, parang dito sa person na ito, talaga, parang ganun. Parang dapat talaga siyang mapunta sa buhay mo. But then, maybe you push this person away, pinush mo siya, papalayo sa'yo, hindi mo siya tinanggap mo man, pero hindi ganon talagang solid na pagtanggap kasi iba pa rin yung pangarap mo, iba pa rin yung gusto mo. Pero ito pala talaga yung plano para sa'yo. And, yun, ngayon, nagkakaroon ka ng problema because whatever choices you had in the past, hindi siya nag-work out para sa'yo ngayon. Okay? And, yeah, you're losing a lot of money. Yun yung nakukuha natin sa'yo. And then, yung person na ito, nakita natin na lahat naman binigay niya, tinulong niya para sa'yo. Naging selfless pa nga siya actually. But, nakita natin na pinush mo siya palayo. I don't know if this is love reading, but this is love reading actually. Pero yung iba sa inyo kasi this is like a friend. Okay? This is like a friend. So, ano yung emotion mo towards this person, spirit guides, angel guides for the sign of Libra? Your emotion is the 5 of Pentacles and the 9 of Pentacles. Okay. So, I can see a Virgo. You do have here the Wheel of Fortune. Yeah, Jupiter. Jupiter and nakikita ko yung word na Jupiter, which is that's a planet. Actually, the Jupiter is all about money.
And nakikita ko rin yung word na fire, which is, it's like burning money, pag pinagsama mo siya. So, maaaring ngayon, malaki ang pagbabago, especially pagdating sa gastos. Mas malaki ang gastos ng iba sa inyo ngayon kumpara sa maybe a year ago, maybe 2 years ago. Hindi, a year or 2 years ago, hindi ganyan yung gastos mo. Nakakita tayo mas malaki ngayon. Burning money, so it means pwedeng ang bilis lang ng pera sa'yo. No? Kaya ka nagkakaroon ng problema ngayon kasi hindi ganun kabilis yung pasok. Pero ganun kabilis yung alis, yung pagtanggal ng pera ngayon sa'yo. Ngayon, your emotions towards your person is that mas nauna sa'yo ang materialism. Pagiging materialistic. Okay? So, I feel like mas inisip mo muna ang sarili mo, yung mas magbibigay sa'yo ng luxury. Maybe nakita mo yung situation dito sa person na ito, na parang, ay, ayoko, dadaan ako sa mahihirapan ako, ganito, ganyan, hindi ko kaya yan, ganito, ganyan. Yung iba sa inyo, pinanghinaan ng loob. Yung iba sa inyo, ayaw mong pagdaanan yung hirap kasi feeling mo maghihirap kapag sa kanya ka naniwala, pag sa kanya ka sumunod. You know what I mean? But, it's like, kung gusto mo ng future na alam mo yon, yung parang wala namang mayaman na tao na mayaman agad. Gets mo yon? Wala namang taong, or maybe kung sa negosyo, if this is a business, wala namang negosyo na boom agad, na malakas agad, na hindi mo pagdadaanan nitong hirap. Of course, lahat ng negosyo dumaan dyan sa mahirap, na problema, na stress. Kasama yon para maging mas successful ka. Kasi wala talagang successful agad eh. Walang ganun. Lahat yan naging, for example, sa isang manlalaro, no? Wala namang manlalaro na magaling agad. Dumaan yan sa training. Wala namang tumakbo sa, almawa, yung pakikipagpaligsahan sa laro, yung sa takbuhan. Wala naman yung nanalo agad dahil mabilis lang siya tumakbo. Of course, nag-training pa rin yan. Dumaan pa rin yan sa hirap muna bago niya matamasa yung talagang success. And that is regarding sa career and money, ganun din. Walang mayaman agad. Kailangan mo daanan yung hirap. And then, pwedeng ito yung nakita mo dito sa person na ito, na parang pag sumunod ako sa'yo, pag sumunod ako sa kanya, mahihirapan muna ako. Which is, ayaw mo yun. And because ayaw mong pagdaanan yon, pumunta ka sa ibang direksyon ngayon, which is hindi mo alam, mas mahirap pala. Yan, kasi nakikita natin, although nagkaroon ka ng success, hindi ganon kalaki. Nakakita tayo dito ng accomplishment. Ayan, there's accomplishment here. Pero, I'm feeling like accomplishment yon, maganda yon, yung dumating sa'yo when regards to when I say na yung pinag-uusapan natin dito is sa'yo lang. Pero once na may kumabit, nakakita tayo ng isang person na might be naging dahilan kung bakit mas mabilis ang takbo or flow ng pera papalabas sa'yo. Maybe this is sa accomplishment, money, pero pag ikaw lang, bibigyan kita ng mas direct na message, okay? Or example na pwedeng makarelate ka. Pero hindi ko sinasabing ito talaga yung istorya mo. For example, ikaw, nandito ka, tinahak mo itong direksyon na ito. Ayaw mo dun sa kaibigan mo eh. Ayaw mo dun sa person mo in the past eh, di ba? So ngayon, tumahak ka ngayon sa career na parang feeling mo ito yung mas maganda para sa'yo. Pero single ka pa niyan. Nung time na tinahak mo yan. Eh nung nagkaroon ka ng relasyon, maybe even family, or maybe even a child, no? Kumbaga na iba na ang ihip ng hangin, hindi na pala mag-work out sa'yo yung ganong sahod. You know what I mean? And then, looking back, yung person na ito, na supposed to be siya yung makakapagpabago pala talaga ng buhay mo, mas lalong nawala sa'yo. I can see a missed opportunity actually. I can see a soulmate na hindi pinansin.
I can see a connection na parang ito na pala dapat. Kaya lang ikaw yung lumayo, ikaw yung umiwas, ikaw yung lumihis. Okay? And maybe you choose the wrong path and then you choose the wrong person. Parang yung iba sa inyo pwedeng iba yung tinahak mo, tapos pumili ka pa ng tao doon na lalong magbabaon sa'yo sa kahirapan. Okay? Kasi itong person dito in the past is willing to give you everything. No? Willing ibigay sa'yo nitong past person nito lahat-lahat pero tinanggihan mo. And what is this person's emotions towards you? Yan. O, diba? It's Four of Pentacles. You over the Devil, the Hierophant, and the Wheel of Fortune. Okay, the Wheel of Fortune. Okay, remember dito sa side na to, hindi ako nagbabasa ng reversal, ano? Pabasahin ko lang ng reversal pag naramdaman ko yung reversal energy. Guys, hindi ko to pwedeng loko, hindi ko to pwedeng dayain. This is the Four of Pentacles. This is also the Four of Pentacles. Parehong Four of Pentacles yan. Ito yung Wheel of Fortune. This is also the Wheel of Fortune. Nandito rin, sa bottom of the deck. It's just that, ayan o, nakikita natin, ang Tower yung sumunod. Tower yung sumunod. So, this is the Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune nandito rin. Okay? Tapos, you do have here, Nine of Cups. No? Which is the number 9. Tapos, nandito rin yung Nine of Pentacles, which is also the number 9. So, nakikita natin dito, with the Four of Pentacles, yung person na ito I can say a person na magaan ang buhay, nakakaipon. Masyado nga lang siyang dominant. Well, maybe a boss, someone na manager, or a CEO, or someone na maraming, maybe even a teacher, someone na maraming, like a person na pag nagsalita siya, marami talagang nakikinig or marami ang sumusunod sa kanya. Kasi sabi ko nga, pwedeng siya ay boss or what. Or maybe a counselor, yung iba guidance counselor, may kinalaman sa school. Yung iba could be, well, anyway, any kind of job. Kasi yung job niya basta, or yung career niya, is pwedeng meron siyang mga taong hinahawakan or may mga taong nakikinig sa kanya. Maybe he or she is pwede ring spiritual na person, pwede ring a tarot reader, pwede ganyan, or a person na nagbibigay gabay sa mga tao. Nagigets mo yun? And then etong person na ito, regarding sa emotion, kung ang pag-uusapan natin emotion, I feel like wala ka sa isip niya ngayon. Honestly, wala ka sa isip niya ngayon. Ang nasa isip niya ngayon is yung career niya. This person is thinking about money, career, life. Yan. Sinasabi ko lang, ito yung person na na-miss mo yung opportunity sa taong ito. Supposed to be dapat kayong dalawa sana. Kaya lang na-miss yung opportunity. Marami siyang options ngayon. Pagdating sa career, I can see success dito sa taong to. I can see a lot of money with the Queen of Pentacles. I can see a lot of paghanga mula sa mga tao sa paligid niya with the Empress. So, talagang kahanga-hanga tong taong to. And, ano ba nangyari? Bakit iniwasan mo? Bakit hinilihisan mo? Sayang, ano? Ito yung sayang na opportunity mula dito sa taong to. So, ano yung future for you? Yung iba, wala talagang kinalaman ito sa love. So, wala tayong masyadong naramdaman or nakuhang energy regarding sa emosyon. Okay, na-gets mo? What will happen in the future for the both of you? Bottom of the deck is the Ace of Cups. The Strength card, the World.
the Magician in reverse, and the Fool. Okay, puro major arcanas, guys. Puro major arcanas. We do have here the Justice card, the Three of Cups, and the Nine of Swords. Okay, so actually in the future, nakakita tayo dito ng possible na reconciliation sa inyo nitong taong to. The Justice card is, guys, if you're dealing with love interest or soulmate na may halong love, I can see problem with regards sa relationship na pwedeng maging dahilan para magkaroon ng reconciliation sa inyo nitong taong to. Could be your side or sa side niya, I don't know. I cannot tell. Pero nakita tayo ng problem sa relasyon na pwedeng maging dahilan kung bakit magkakaroon ng pagbabalikan sa inyo. Okay? If this has a connection na wala namang, has nothing to do with love, just a connection na may kinalaman lang sa pera, I can see a decision. I can see stressful energy dito sa side ng person na ito. But yet, nakakita tayong problema pero it's not that big. Kayang-kaya niya lusutan or solusyonan. Magaling siya magdesisyon. Nakikita natin na magiging, lalo na kung sa negosyo, na a stable business or a career para sa person na ito. Medyo may health issues lang tayong nakikita. Regarding sa health. Pero money is good. Okay, you know what I mean? Nakakita pa rin naman tayo ng celebration. Medyo kailangan lang niya tanggalin yung pag-overthink. Kailangan niya lang tanggalin yung stress. And then, pagdating sa side mo, I can see new love. Or if you want real love, kailangan mo talaga mag-take ng risk. Okay? And tanggalin mo yung insecurities because I can see you being insecure. Na yun yung nagiging number one problem kung bakit hindi nagkakaroon ng completion. There's a possibility of a completion pagdating sa soulmate na may love na involved. May possibility ng completion. Kasi actually napaka-strong ng inyong connection. Masyadong malakas, masyadong matibay with the Strength card. So darating yung time na magkakaroon ng reconciliation or completion sa connection ninyo, no? Pero kailangan mo talaga mag-take ng risk. Kailangan baguhin mo yung mindset mo. And I can see na mas magiging maganda yung friendship and relationship this time around. Yung iba naman sa inyo, kung wala namang halong love ito, I feel like, yung iba sa inyo, may pintuan na naman na magbubukas for you. Pero kailangan mo na naman mag-take ng risk regarding dito. Yeah, you have the power. Why is the Magician here? Para ito doon sa the Page of Swords is in reverse. Ayan, you have the power pero tanggalin mo lang yung insecurities at saka yung pagiging careless. Alam mo yan, pag nag-decision ka, nakikita natin talagang risk taker ka eh. Pero, might be, yeah, there's a new beginning for you na maaaring tanggapin mo, i-accept mo, and I can see, yeah, it's like a new beginning pagdating sa career. Na pwedeng makapagpabago sa'yo. Nakikita natin makaka-recover ka sa kung ano man yung pagbagsak na nangyari sa'yo ngayon. So, in the future, may pag-recover na nagaganap. Yan. And, medyo mag-ingat lang. Ngayon lang, pinag-iingat ka lang dito sa new beginnings regarding money. Yan. Regarding love, ayun nga, you need to take the risk.
this person. Nakakita tayo ng reconciliation, completion sa inyong dalawa. Another chance. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.